Viral ngayon ang isang OFW na huli sa aktong nakapatong sa ibang lahi. Siya na nga may kasalanan, siya pa ang matapang. Ito ang isinumbong ng isang OFW sa kaagapay ng mga OFWs Kabong Concha. Isinalaysay nito ang nangyari kung paano nila nabuking ang kalukuhan ng kanilang kababayan na umano'y malandi at Makati. Ayon sa nagsumbong na itago natin sa pangalang alias Leia, galing umano sila ng trabaho na isa pa niyang kasamahan. Nang buksan umano nila ang pintuan, nadatnan umano nila itong isa nating kabayan na itago natin sa pangalang alias Joy. Nakita umano nila ito na gumagawa ng milagro, kasamang isang lalaki na ibang lahi. Sa takot umano nila, pinagsabihan nila itong si alias Joy na paalisin ang lalaki dahil sa bawal ang ginawa nila at baka madamay pa sila. Sa halip na sanay gawin ni alias Joy ang pakiusap ng kanyang mga kasamahan, nagalit daw ito ng gusto, nakipag-away at nakipagsabunutan. Sa lakas daw ni Joy, nasugatan daw nito ang isang Pinay. Makikita dito sa video kung gaano katapang si alias Joy. Siya na nga ang may mali, siya pa ang galit. Naayon pa dito sa salaysay ni alias Leia, kung sino pa ang takas at nuknukan ng kasinungalingan ay siya pa ang matapang. Napag-alaman kasi nila na itong si alias Joy na nagpakilala sa kanila na isang nurse ay isa palang takas at isang kasambahay at puro umano piki ang mga dokumento na ipinakita sa kanila. Fake ikama, fake papers, domestic helper pero nagpapanggap po siyang nurse. Nako. Sa mga hindi pa nakakaalam, ito yung video mga kababayan na nag-viral ngayon sa social media. Umabot na siguro ito sa pamilya ni alias Joy. Kung sinunod lang sana niya ang pakiusap ng kanyang mga kasamahan, hindi sana siya mapapahiya ngayon. Makikita natin sa video na matapang itong nakipagsagutan at dinuduro pa nito ang mga kapwa Pinay. Gusto pa nitong batuhin itong si alias Leia na kumuha ng video. Ako ba sinaktan niya? Nakikipag-usap na umayos? Siyo! Ibang lahi yan! She first. Sinaktan niya si Berna, kinakausap lang. Sinaktan niya? Nakiusap ako sa'yo. Ate Cora, Ate Cora, halika muna. Kasi nakikiusap ako Hindi ba kasi nananakit? Nananakit ka kasi. Huwag kang magbidyo-bidyo kasi. Sige na, tama na. Nakikipag-usap ako, tinulak niya ako? Tamo dumudugo yung nakikipag-usap ng maayos. Sabi ko sa Mainit, nananakit siya. Wala lang yan. Tama na nga ay mag-usap kayo. Di ba sabi ko sa'yo mag-usap kayo? Huwag niya kausapin to. Huwag niyang anuhan yung Wala ka kasi sinabi na. Iba yung kasama mo. Kaya naman kayo kay Kuya Mon, oy. Huwag mo kasi kailaman buhay ko. Hindi ko pinapakailangan ng buhay mo. Wala Pero, kang kailangan. grabe po sir, ang kailan. Sobrang kapal ng mukha niya. Charis Ladrid Jumok ang pangalan niya sir, taga-Agusan del Sur. Alam nyo mga nanonood, sa akin po rito, pag sa akin napunta ang istorya nito, siguradong ipopost ko. Nakataon lang na hindi ko binabanggit ang mga pangalan dahil nagbibigay pa yun ng respeto. Pero yung ginawa po nila, dapat po malaman ng mga OFW para yung iba huwag magawa ng ganong kalokohan. Ito yung sinasabi mga kababayan na isip-isip muna bago tayo gumawa ng kalokohan dahil kapag tayo'y nabisto, kahihiyan ang aabuti natin at pati pamilya natin ay apektado. Kaya mas mabuti pang huwag na tayong gumawa ng kalokohan para hindi tayo mapahiya sa social media. Kasi kapag nahuli tayo at nagsumbong kay Kaagapay Kabong Concha, talagang mapapahiya tayo kasi isa sa publiko talaga ni Kaagapay Kabong ang istorya. Dahil ayon sa kanya, kaya niya ito ginawa para magbigay leksyon sa iba at nang di pamarisan. Dahil hindi naman talaga lingid sa ating kaalaman, napakaraming mga OFWs na pasaway kahit nakailang payo na si Kaagapay Kabong Concha, meron at meron pa rin gumagawa ng mga kalukuhan kaya sila napapahamak. Tapos manghihingi ng tulong sa gobyerno kapag hindi natulungan, nagagalit. Bakit ko ginagawa ito mga ganito? Para ipaalam sa inyo na ito ang totoong nangyayari sa mga OFW para hindi pamalasitan. Hindi gawin ng mga loko-loko, mga pasaway. Kaya mag-ingat tayo palagi mga kababayan para di tayo mapahiya sa madla. Hanggang dito na lamang po, mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon.